ngayong hapong ito, ang ating sermon ay na marinig natin ngayong hapon ay actually po isinulat at originally po pinreach ni Dr. Ruben Bredenhoff. This was preached sa Free Reformed Church of Mount Nasura sa Western Australia, and it was preached last 2022 or 2022. So 3 years ago almost. As we start po, mga minamahal ko magulang at kapatid, last Lord's Day, nung morning service, kasama po natin si Pastor Kirby, tayo po ay sama-samang nakapag-witness sa isang napakagandang sacrament of baptism ng isa sa ating covenant children na si Baby Brian, si Brian. Hindi dito sa na-witness natin, matuturing natin ito bilang isang special na moment or event para sa atin bilang isang pamilya ng ating Diyos. At sa mga senaryo na ganoon, tulad ng na-witness natin, napakaraming bagay na pwede tayong maisip na ibigay na pasasalamat sa ating Diyos. Una sa lahat, pasalamat sa Panginoon sa pag-sustain niya sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga pangangailangan, sa strength and safety na meron sila hanggang all throughout these years bago pa man officially mabaptize si Baby Brian. At the same time, we also thank God for the child that was brought into this world, alive, strong, healthy, at alam naman natin napakakulit ng batang yon. Nakakatawa ang Diyos. And we also thank God for continuously growing the church. Hindi lang po through outside evangelism or through our ministries, but also through adding in numbers, one baby at a time. At ito'y matinding pagpapala ng Diyos sa atin bilang simbahan. At higit sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos because we know that He gives His child His covenant promises. And that is one beautiful thing that we must always praise God and thank God for His covenant promises towards His people. At sa atin po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil para sa atin, napakatinding encouragement at comfort po ito pag tayo ay nakaka-witness ng baby na nababaptized para sa Panginoon. Sa lahat na nakita natin, sa lahat na na-witness natin, panalangin ko po na sana ay huwag tayong manawa, mga kapatid. Huwag tayong manawa na patuloy na magpasalamat sa Diyos pag tayo ay nakakakita, nakaka-witness, at the same time, nakakapag-participate as a church pag may mga bagong bata na ibinabaptize dito sa ating simbahan. Dahil yung reality na nakakalungkot man, pwede pa rin dumating tayo sa point, I hope not in this church, na pwede nating ma-take for granted yung nawi-witness natin na sacrament of baptism. At sana hindi ito makita na parang for the sake of formality lang in membership or nakasanayan or tradition lamang. Naalala ko po nung ako ay nasa Roman Catholic pa, napakarami ko hong na-witness na infant baptism to the point na sobrang dami sa lahat ng kamag-anak ko, lahat ng kaibigan ko, lahat ng kamag-anak. Parang formality na lang yung ginagawang baptism, tapos mas nagiging highlight pa yung pag-uwi at kung ano yung kakainin pagkatapos. Pero I hope hindi ho yun ang makita natin sa ating simbahan. Kasi yun po yung challenge. Lalo na po kung paulit-ulit nating naririnig yung mga nangyayari at yung mga formularies pagdating sa sacrament of baptism. Naalala natin, binasa ng ating pastor yung nasa form. Ang sabi nun sa ating formula, the doctrine of the holy baptism is summarized as follows. First, we and our children are conceived and born in sin, and therefore, by nature, children of wrath. And alam natin, tuloy-tuloy pa nababasahin ng ating pastor yung formularies na yon. Babasahin niya yung buong formulary, then mag-offer siya ng prayer afterwards. Tapos, haharap yung mga magulang at sasagot sa 3 tanong ng ating pastor. Tapos sila ay lalapitan na ng ating pastor kasama yung buhat-buhat ang kanilang anak. And we will hear those familiar words in which he says, I baptized you into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Then doon makikita natin yung mga pangyayari afterwards. Not even half a cup of
ordinary water was even sprinkled on the forehead of the child as the minister says those solemn words. And there you go. Pagkatapos nito, tapos na. Another child was baptized. Tapos picture taking kasama ng mga elders, kasama ng magulang and family. Tapos after the picture taking, tuloy-tuloy na uli sa ating service, worship service. Marahil sa iba parang paulit-ulit lang, pero nawa sa atin, tayo mga anak ng Diyos na patuloy na tumatanaw sa Kanya sa lahat ng Kanyang pagpapala at habag na pinapakita sa atin, patuloy nating makita ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa Kanyang mga anak. Yun nawa ang patuloy nating makita sa senaryo na nawi-witness natin during baptism. Now, going back, makikita natin dito na isa sa benefits na tayo ay nagsiseries ng Heidelberg Catechism normally during Vesper service is that we get an annual refresher patungkol sa mga doctrines of our Reformed faith na galing lamang sa salita ng Diyos. Hindi ito gawa ng kung sino-sino lamang, kundi ito ay guide para mas maintindihan natin ang mga katuruan na nanggagaling sa salita ng Diyos. At isa na dito yung doctrine of baptism in which we have read earlier. Dahil ang reality is this, mabilis tayong makalimot, mga kapatid. Mabilis talaga tayong makalimot sa mga bagay-bagay na kahit ma-memorize natin yung Lord's Day 26 at yung lahat ng question and answer in Lord's Day 26 at kahit na ma-witness natin ang paulit-ulit or ilang ulit natin nakikita yung sacrament of baptism, pwede pa rin nating makalimutan ito. Meron pa rin tayong tendency na baka malimutan natin kung ano nga bang ginagawa dito. Ano nga ba yung nangyayari whenever we do or whenever we witness the sacrament of baptism? Ang isa pang tanong ay, bakit nga ba tubig ang ginagamit? Bakit hindi ibang bagay? Bakit hindi oil? Naisip ko, bakit hindi wine? Siyempre, hindi naman pwedeng wine. Pero bakit tubig? Bakit nga ba sprinkling ang ginagawa? Ano nga ba ang benefit nito para sa ating lahat? Bakit nga ba kailangan nating ma-witness to bilang isang simbahan every time that one child is being baptized in this church? Anong benefit nito sa atin, lalo na pag tayo ay babalik sa kanya-kanya nating buhay, sa ating mga bahay, sa mga gawaing bahay, at the same time, sa ating mga trabaho. That is why ito po ang ating mapapakinggan ngayong Lord's Day 26. Ang title po ng ating sermon is, In the Blood and Spirit of Christ, we are washed. Again, in the blood and Spirit of Christ, we are washed. And we have 3 points. The first point is, we are washed certainly. Second, we are washed completely. And last, we are washed conclusively. And that's our 3 points for this afternoon. And before we proceed, let us all bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you for such a wonderful time that we are again able to have this privilege, O Lord, to hear your word. We don't deserve it, O God. Wala po kaming karapatan na makatanggap ng iyong pagpapala na nanggagaling lamang sa iyong salita. Pero dahil sa iyong pagmamahal at habag at awa sa amin, alam namin, Panginoon, na apart from you, we are nothing at maliligaw kami sa aming buhay kung hindi nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa paglapit namin sa iyo at pagrinig namin ng iyong salita, bigyan mo kami ng puso na may pagpapakumbaba. Handang makinig at tumanggap ng iyong admonitions, ng iyong rebukes, at the same time ng iyong pagpapala, ng iyong encouragement, O Lord. At nawa ang iyong salita ay patuloy na mag-establish sa aming mga pananampalataya. Tinataas po namin sa iyo lahat, pagpalain mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. First point po, we are washed certainly. Yan po ang ating first point. Tulad nga po ng sabi natin kanina, pwedeng maging sobrang familiar na tayo sa sacrament of baptism, kung ano yung nangyayari dito. And actually, when we look at it at that aspect, it is not necessarily a bad thing. It's a good thing na familiar tayo sa mga ganitong senaryo at alam natin kung anong ibig sabihin nito.
Pero ganun pa man, para hindi natin ito ma-take for granted, itong sacrament na nawi-witness natin, it is important that we must see what lies at the very heart of it. Kailangan mas patuloy nating maintindihan kung ano nga ba ang pinaka-essence kung bakit ito ginagawa at ano ba yung importance nito. Bakit nga ba ito importanteng gawin? Bakit hindi pwedeng hindi ito gawin? Ngayon, kung titingnan natin at babalikan natin yung mga scenario whenever we witness the sacrament of baptism, sige, for example, alisin na natin yung mga usual routine. Alisin na din natin yung thought na kailangan bihis na bihis yung bata. Tanggalin na natin sa picture yon, yung iba naka-gown pa pag binabaptized. Alisin na din natin yung mga pinaka baptismal certificate. Tanggalin na natin sa picture yon. Yung pagkatapos ibigay yung certificate, ipapakita yun sa harap, may picture taking kasama ng mga elders. Tanggalin na rin natin yung picture taking. Huwag na rin natin na isama sa picture yun. At pag natanggal na natin ang mga ito, pag natanggal na natin yung ibang aspects na nangyayari during the sacrament of baptism, alam natin kung ano na lang yung maiiwan dito. Ang maiiwan na lang is that we have that simple act of sprinkling water on the forehead of a child. Yun na lang yung picture na makikita natin. At itong sprinkling of water, it is whether one sprinkle lang or 3 beses, tulad na nakita natin last Sunday, whether maraming nabubuhos na tubig, or yung minsan nakawitness din tayo na onting-onti lang, as in dampi lang talaga ng tubig. Pero regardless kung ano yung manner ng pag-sprinkle sa ulo ng isang bata, at the heart of baptism there is water. At yun yung makikita natin dito. And this water that we could witness is applied to the body of the one being baptized. That's the main image that we are seeing here. At ito yung sinasabi sa ating catechism na the sign of outward washing. And that's what we see. That's what we are witnessing here. And when we look at it, pag sinabi nating outward washing, hindi man gumamit ang ating pastor ng sabon o kaya hindi naman nagdala ng panghilod ang ating pastor every time nagwa-wash ng bata. This is still washing. Hindi man ito yung tipong kailangan mabasa yung buong ulo ng isang bata at madalas tulad nga yung sabi ko kanina, parang damping-dampi lang sa ulo. We could still consider it as washing. Kasi pag sinabi nating washing, it means yung paghuhugas o paglilinis ng dumi. At tulad ng mismong act na ito na halos parang hindi naman talaga nahugasan kundi nadampian lamang, ganon din naman yung nakikita natin sa mga anak na nababaptized. Kung titingnan natin mabuti, kung titingnan natin yung napaka-cute na itsura nila, parang di naman kailangang hugasan kasi malinis naman. Magandang pagkakadamit, malinis, mabango, at maganda yung pagkakabihis. Every time na nakikita natin, napapangiti tayo. The baby looks fresh, he looks clean at mabango na kaya nga may tinatawag pa tayo na parang amoy baby, and that's a positive thing. Basta hindi yung amoy lungad. Pero yung amoy na pleasurable sa atin. Pero kahit ganun yung nakikita natin sa mga bata, itong mga batang ito na mababango at bihis na bihis, at marahil kahit na bagong ligaw naman sila nung bago dumating sa church, sila ay alam natin na dadalhin pa din sa simbahan ng ating Diyos para sila ay mahugasan. So they can be washed. And as we think about baptism as washing, let's remember Lord's Day 25, yung natutunan natin last Lord's Day, kung saan dito tinuruan tayo about the sacraments as what? Sacraments are the physical acts that points us to a spiritual truth. Those are what we call sacraments. Gamit ang mga bagay na nakikita natin, mga bagay na nararamdaman natin, nahahawakan natin, naiintindihan natin, na nararamdaman ng ating mga senses, tinuturuan tayo ng mga sacraments na ito patungkol sa mga katotohanan na hindi natin kayang makita o hindi kayang makita ng ating mga mata. Yun yung reality and yung truth that is within that understanding of what a sacrament is.
And this is the invisible reality to which the sprinkled water of baptism points to. Ito yung reality na to. Yung spiritual reality of baptism is that it is an act of spiritual cleansing. It is an act of sin purifying. And it is a powerful taking away of dirt from our soul. That's the spiritual reality, the invisible reality na nakikita natin whenever we look at the sacrament of baptism, mga kapatid. Dahil meron pang isang bagay na hindi natin nakikita every time na may sacrament of baptism. There is still this one invisible thing na hindi natin nakikita whenever we witness baptism. And what's that? That's sin. That's sin in itself. Ito ay ang kasalanan ng tao. Ang nabubulok, kasuklam-suklam, at maruming kasalanan ng isang tao. That's invisible. That's something that we could never see, or we won't be able to see physically. At ngayon, pwede naman nating sabihin, for example, na ang isang 2 months old na baby na ibabaptized, pwede nating tanungin, meron ba siyang nagawang kasalanan para hugasan siya? Meron na ba siyang nagawang kasalanan 2 months pa lang? Or meron na ba siyang nagawa willfully or intentionally? Alam natin, most likely wala pa. Nasa point pa siya na medyo wala pa siya masyadong kamuwang-muwang sa nangyayari sa paligid niya. Pero kahit wala pa siyang nagagawa intentionally, kahit wala pa siyang nagagawang sin willfully, alam natin kailangan pa rin siyang mabaptize. Dahil alam natin ang kasalanan ay hindi lamang nakabase sa kung ano ang naisip ng isang tao or kung ano ang nagawa ng isang tao. Hindi lamang doon nakabase ang kasalanan. Hindi lang ito nakabase lamang sa kung ano ang nakita natin o narinig natin o naramdaman natin na ginawa ng isang tao sa atin. Hindi lamang doon nakabase ang kasalanan. And this is what the theologians call the pollution of sin in the human heart. And that's what we are talking about here. The pollution of sin in the human heart. Ito ay nasa pinakamalalim na parte ng puso ng bawat tao mula pa nung nagkasala si Adan sa simula ng panahon. And this sin has ruined our original beauty. And it has contaminated even our desires in this life. Sa sobrang dumi nito, mga kapatid, kahit na ang isang walang pang kamuwang-muwang na sanggol, sa sobrang dumi at sobrang bulok nitong kasalanan nito, ay kailangan pa rin siyang mahugasan. For even the little child is stained and polluted at his very core. At sa lahat ng mga magulang na nandirito, alam naman natin na totoo ito. Pagdating sa ating mga anak, even as young as they are, halos wala pa silang kamuwang-muwang sa mundo, kahit ilang taon pa lang, 1 year old, 2 years old, even earlier than that, na kahit mukhang inosente ang mga bata, ating mga covenant children here, kahit mukha silang inosente, hindi sila kailangan turuan para magkasala o gumawa ng mali. And that's the reality that we could witness and we could acknowledge. They have that natural tendency to sin. Hindi sila kailangan turuan para magsinungaling. Hindi sila kailangan turuan para magmaktol pag hindi nila nakukuha yung gusto nila. Hindi sila kailangan turuan na maging makasarili. Bagkus ang tinuturo pa natin yung mabuting asal. Yun yung mas kailangan ituro sa kanila. Mas kailangan madisiplina sila sa kasalanan at turuan sa mabubuting asal. Why? Because it's natural for them to sin. Kaya nga may mga kasabihan pa tayo na bata pa lang lumalabas na yung buntot. Lalo na pag nakaka-witness tayo ng bata na nagpapakita na ng masasamang ugali, kahit bata pa lang. At dito napapaalalahanan tayo at makikita natin na bata pa lang nagkakasala na tayo. Hindi lang yung mga bata nakikita natin, we ourselves are guilty of that. At patuloy tayong magkakasala hanggang sa ating pagtanda. Ngayon at hanggang sa huling hininga natin, we will have that natural tendency to sin. Dahil ito ay isang katotohanan, mga kapatid. Hindi natin kayang takasan. Again, we're talking about sin here.
And the reality is that hindi natin kayang takasan at hindi natin kayang pigilan at itago ang kabulukan ng ating mga puso dahil sa kasalanan. Again, hindi natin kayang itago at hindi natin kayang pekein ang kabulukan ng ating mga puso dahil sa kasalanan. Example na lang, kung tayo po ay makakadaan sa isang tambakan ng basura, sa mga, for example, sa mga dump site, ang makikita natin doon, sobrang daming basura sa lugar na yon. Pero ang ginagawa ng iba, maghuhukay sila tapos tatabunan na nilang lupa. Pero yung reality is that kahit na ibaon pa nila sa lupa yung mga basura, tabunan man nila ito ng patong-patong na lupa at bato, alam pa rin natin na punong-puno ng basura ang loob nito. At hindi ito basta-basta mawawala kahit anong gaano kakapal na lupa ang itabo natin dito. Kahit na parang wala ka na makikitang basura ni isa at puro lupa na lang ang makikita mo, ang alam natin na may basura pa rin sa ilalim dahil maaamoy pa rin natin yung basura sa ilalim ng lupa. Sisingaw at sisingaw pa rin ang amoy ng basura na hindi natin makokontrol. At yung katas ng basura sa loob ay andun pa rin sa pinakailalim ng lupa. Katas ng nabubulok na basura na hindi kaaya-aya at hindi natin gugustuhin. At ganoon din mga kapatid sa atin, pagdating sa ating mga kasalanan. Ang kabulukan ng ating kasalanan ay nasa ating mga laman. Sisingaw at sisigaw pa din ito mula sa ating mga puso. That's the reality and the filthiness of sin that we take for granted minsan. That's the reality and the filthiness of sin that we look at lightly in this life. So we really do need to be washed from our sin. And God calls His people to be holy just as He is holy. And He even lets us share in His holiness. And that's a promise that we continuously hold on and to believe in Him. Na naniniwala tayo na ang maruming tambakan ng basura ay maaari pa ring maging napakagandang hardin sa harap ng ating Panginoon. And this is why God always insisted that His people be clean, separated from everything that could make them defiled. At nakikita at patuloy nating nakikita yon at familiar tayo doon, especially in the Old Testament times. Tulad nung, for example, yung nababasa natin sa Old Testament, in the life of the Israelites, in the life of Israel, familiar tayo at marahil nabasa natin o narinig natin sa ating mga pastor na ang sabi dito sa mga Old Testament times, hindi sila pwedeng humawak ng isang patay na tao or bangkay ng isang patay na tao. At for the sake of cleanliness, hindi rin sila pwedeng humawak ng taong may ketong. Hindi pwede yon. Or kumain ng mga pagkain na tinuturing nung panahon na yon na marumi. Pinagbabawal silang kumain ng mga pagkain na yon na naka-define sa salita ng Diyos kung ano yung mga hindi pwedeng kainin dahil naka-declare doon na ito ay maruruming pagkain na hindi pwedeng kainin. And the lesson in this image, in this history, and in this text is that God wanted a wide-reaching holiness from His people, and He wants a life that is pure and a heart that is clean. Ngayon ang tanong, sino nga bang makakatayo sa ating Diyos na matuwid at walang ni isang dumi sa kanyang katawan at sa kanyang puso at walang bahid ng kasalanan sa harapan niya? Alam nating wala ni isa dahil lahat tayo marumi sa harapan ng ating Diyos. At kahit na sabihin na natin kunyari ang isang Israelite ay sinunod lahat ng ceremonies at mga regularities or regulations na sinasabi ng kanyang salita patungkol sa cleanliness, patungkol sa holiness, kahit anong gawin nila, kahit anong mangyari, the impurity of their soul and their flesh is still there. Even if they do it, they're still in their sin. At kahit na ibaptize pa ang isang bata ng paulit-ulit, mga kapatid, even every Lord's Day and even every Sunday, kahit na hugasan at hugasan pa ang ulo ng isang bata ng paulit-ulit, the impurity of the soul and the sinfulness of the flesh will still be there. It is not based on that external action on itself.
but rather really focus on what's the reality that it shows. And ganun din kaseryoso at ganun talaga kaseryoso ang ating Diyos, for He is holy and we are not. Ganun din po ang sinabi ni Ezekiel patungkol sa karumihan ng tao, and very providentially, yun din ang topic natin kaninang umaga para tayo nagsiseries bigla, morning and evening, about the book of Ezekiel. Nung nagbanggit siya ng kanyang prophecy, patuloy nating makikita na hindi pwedeng palagpasin ang mga nagawang kasalanan ng Israel during their time. Si Ezekiel, tulad ng natutunan natin kanina, kasama siya sa mga unang grupo na na-exile outside Israel and outside towards Babylon in the judgment of God. At maliban doon, may mga mas masama pang balita na kaakibat dito, in which alam natin na because of that, ang Jerusalem at ang templo ng Diyos ay masisira dahil dito. At marami pang tao ang maaapektuhan sa mga pangyayaring ito. At dito sa senaryo na ito, tila parang hindi na kayang matiis ng ating Diyos. Sa senaryo na nakita natin, sa exile na nakita natin, na witness natin, parang tila hindi na kayang matiis ng ating Diyos ang mabaho at masangsang na amoy ng Israel dahil sa kanilang kasalanan. Ang sabi ng Diyos patungkol sa Israel, in which we have read earlier sa Ezekiel 36 verse 17, when the house of Israel lived in their own land, they defiled it by their ways and their deeds. Binaboy nila ang lugar kung saan ko sila dinala dahil sa kanilang mga ginagawa. Nung nakita ng ating Diyos ang matinding kasalanan ng Israel, ang kanilang violence, ang kanilang idolatry, ang kanilang blasphemy before the Lord, makikita natin kung paano diring-diri ang ating Diyos sa kanilang karumihan. That's because sin is an offense to the Holy God. The sin that we have witnessed is a great offense to God. Kaya nga kung itutuloy pa natin sa verse 17, ang sabi pa niya, their ways before me were like the uncleanness of a woman in her menstrual impurity. Their ways before me were like the uncleanness of a woman in her menstrual impurity. For another way that the people become unclean physically during their time was when various discharges came from their bodies. For example, semen or blood would come out of a human or a man. At ito ay isa sa mga bagay na kinoconsider nila na marumi. This outward uncleanness that happened naturally to them. But the reality is, this is not just external, mga kapatid. This imagery that we are seeing, it teaches a lesson about being spiritually defiled. And this is the reality that we are seeing here. And this is not something that is natural, but rather intentional in terms of their deeds. Sabi sa verse 17, inihalin tulad ng ating Diyos ang karumihan ng isang makasalanan sa isang taong dinudugo. Ganon ang imagery na ginamit ng ating Diyos sa karumihan ng isang taong makasalanan. Sa isang taong dinudugo, dinatnan ng kanyang period, hindi lang once a month, kundi period araw-araw. Ito ay tulad ng sinasabi ni Isaiah sa Isaiah 64 verse 6. Sabi sa Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. Sa ibang translations, ang sabi doon, they are like filthy rags before the Lord. Yun ang patungkol sa mga bagay na ginagawa nila para sa Panginoon. Para lang daw tong filthy rags before the Lord. And if we are going to look at it in a deeper way, and in the original text, yung original Hebrew word na ginagamit dito sa filthy rags na to or polluted garment na to, ay hindi yung parang normal na basahan lang na ginagamit natin. Hindi ito yung basahan na pinanlilinis ng lamesa pag may alikabok. Hindi ito yung pinanlilinis pag may dumi or may something na kailangang punasan. Hindi rin ito yung ginagamit na basahan pag maglalampaso ng sahig. Hindi po yun yung filthy rags na pinag-uusapan dito. Because the Hebrew word
it describes the kind of cloth that is used during a woman's monthly uncleanness. Yun po yung basahan na pinag-uusapan dito. Hindi po ito normal na basahan, mga kapatid, kundi isang tela na ginagamit pamunas ng dugo ng isang babae tuwing siya ay dinadatnan kada buwan. Yun po ang image na nakikita natin dito. Dito po pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na anuman ang gawin nating mabuti sa harap niya, mga kapatid, anuman ang ialay natin para sa Kanya, mga kapatid, ang lahat ng ito ay singdumi ng isang at singlansa ng isang dinudugong basahan sa harap ng ating Diyos. Ang lahat ng ito, kung tayo lang sa ating sarili, mga kapatid, ay singdumi ng ganong bagay. Kung titingnan natin yung imagery na ito, kung titingnan natin yung example na ito hindi kaaya-aya. Ito hindi magandang pakinggan at hindi komportable na isipin at i-imagine. You would never want to look at it that way, but this is something that shows the nature of our sinfulness. At hindi lang po ito para sa mga babae, kundi sa lalaki man at babae, at bata man o matanda. This is the image of sin. Dahil ganito po kadumi ang ating mga kasalanan. Na patuloy na sumisingaw mula sa ating mga puso at sa ating mga laman sa araw-araw ng ating buhay. At tulad ng sa panahon nila, pag ang isang babae ay dinatna ng kanyang menstruation, pansamantala muna siyang hindi makakapag-worship sa ating Diyos. At yun din yung image na makikita natin, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Hindi natin magagawang totoong magpuri at maglingkod sa ating Diyos kung tayo ay punong-puno ng dumi ng ating mga kasalanan. It pushes us out of the presence of God and it alienates us from the God of our lives. Sabi nga sa Ephesians 4, verse 18. Kaya po, as we ponder upon this, O Lord, as we look at this image, as we contemplate as in this example that was given by the Word of God, patuloy nating makita na ganito tayo kadumi, mga kapatid, dahil sa ating kasalanan. Tayo ay nabahira ng matinding karumihan ng kasalanan. Mas madumi pa tayo na kesa sa normal na naputikan ka lamang sa labas or nalagyan ka ng germs or bacteria or virus. We are worse than that. Tayo ay punong-puno ng karumihan at kabulukan. Sa mga naiisip natin patungkol sa ibang tao, tayo marumi. Sa mga masasamang salita na lumalabas sa ating mga bibig. Sa mga bagay na tinitignan natin. Sa pagtatanim natin ng mga sama ng loob. Sa mga malisyosong pag-iisip sa ating mga kapwa. Sa ating mga inggit. Sa ating mga selos sa ating buhay. Kaya makikita natin na ganun-ganun na lang ang pwedeng maging rason ng ating Diyos para tayo ay itapon na parang isang maruming basahan sa kanyang harapan. Dahil bakit nga ba kailangan pagtiyagaan pa ang isang napakaruming basahan? Bakit pa kailangan pang pagtiyagaan ng isang marumi at malansang basahan? Ito ay dapat itinatapon na lamang dahil wala na itong pakinabang. But this is our comfort, mga kapatid. Our God and Father is so merciful. Our God is merciful. He doesn't leave us in this filthy state forever. Listen to how God promises His people of a powerful cleansing. Hindi lang niya lilinisin yung panlabas na karumihan na meron tayo. Kundi yung pinaka-source ng karumihan natin. Ito ay ang ating mga puso. Sabi nga sa Ezekiel 36 verse 25, I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanness and from all your idols I will cleanse you. At sabi sa verse 29, I will deliver you from all your uncleannesses. And this is the promise of God, mga kapatid. Sa kalagitnaan at sa karumihan na meron tayo, sa kabulukan na meron tayo dahil sa ating mga kasalanan,
Nakakadiri man isipin na kailangan pa tayong pagtiyagaan at kaya ba tayo talagang pagtiyagaan. Pero patuloy tayong papaalalahanan ng salita ng Diyos. Ng ating Diyos ay nangako na tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. This is the promise of God, that He will cleanse us. In the law, the Lord had already given Israel a system of cleansing. Through sacrifices and blood and in bathing in water, they can be cleansed from their impurities. But we know that this is not enough and this will never be enough. Hindi po ito sapat at hindi po ito pang matagalan. Hindi ito sapat para malinis ang lahat ng ating karumihan. That's why nakita natin sa Ezekiel, God Himself will do it. In the Old Testament, the Lord began purifying His people through the punishment of exile, in which we have heard and learned about that earlier this morning. Ipinadala sila sa Babylonia para matutong magpakumbaba at sumunod sa Kanya, at ma-realize nila kung sino talaga ang kanilang Diyos na buhay. But it still never be enough. So God takes a new initiative, and we have heard it in Ezekiel. He says, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. And dito sa nakita natin na passage na to, this will be a drastic purification of our hearts. And God is going to do this, mga kapatid. This cleansing that we're talking about here. And this cleansing is not by the repeated punishment of His people, but by the one-time punishment of His Son. Through the blood of Jesus, God removes all the defilement and offense of our lives, and He cleanses us and makes us holy. Ito po ang assurance na kaya nating panghawakan, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Tulad nga ng sabi sa question and answer 69, just as certainly as the water washes away dirt from the body, so certainly Christ's blood and Spirit wash away the impurity of my soul, that is, all my sins. We can watch the simple act of baptism with confidence and amazement. Makikita natin ang pagdaan ng tubig sa ulo ng isang bata at alam natin kung anong ibig sabihin nito. Alam natin hindi tayo hinugasan ng Diyos gamit ang normal na tubig lamang. Hindi yung tubig na yon ang makakapagpalinis dahil kahit gamitin pa ang lahat ng tubig sa dagat, kahit ibuhos pa sa atin ang lahat ng tubig na mapipiga dito sa mundong ito, para mahugasan lang tayo, hindi pa rin ito sapat para malinis tayo sa ating mga kasalanan. But speaking through the baptism, the spiritual aspect that we are not seeing in baptism, through that outward washing, God promises us the certainty that our souls would be washed, not by water, but with Christ. At baptism, we learn that we're truly purified, spiritually scrubbed and made clean. With God's sprinkled water in Christ Jesus, I am washed, certainly and completely washed. And that's our second point. We are washed completely by our God. Pagdating sa ating second point, we will always realize na hindi natin mapagkakaila na tayong lahat ay makasalanan as we continuously contemplate upon His Word. And we indeed know that we need the cleansing from our Lord. We need the cleansing from our God. But the question is, when we get that cleansing, when we receive that cleansing from the Lord, the question is, how complete is this forgiveness that we will receive? That's a question. We believe that we are washed, pero gaano natin naiintindihan na tayo ay nilinis ng buo at hinugasan ng buong buo ng ating Diyos? Ang pwedeng mga tanong natin sa aspect nito is, paano pag may nagawa ang isang tao na sobrang tinding kasalanan na, for example, mga bagay na walang nakakaalam ni isa man, it was never confessed. Pwede ba nating masabi na iyon ay kasama din talaga sa pinatawad ng ating Diyos? Is my cleansing complete, if we could ask? Can God forgive every single sin in my life? At ang ginawa pa ng ating Panginoon para sa atin, see the word
all in the Lord's day. Sabi dito, God promises at baptism to wash away the impurity of my soul. That is, all my sins. Sa imagery na to at sa example na to, makikita rin natin to pagdating sa isa pang sacrament, and we know that sacrament, that's the sacrament of the Lord's Supper. It is where God grants you the complete forgiveness for all your sins. And it is through the blood of Jesus Christ, all my sins can be washed away because of what He will do on a cross, the offering of His body and blood for the salvation of His people. Ito ay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Para sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Mga kasalanan natin nung tayo ay bata pa. At kahit hanggang sa mga kasalanan na nagagawa natin ngayon, at kahit sa mga kasalanan na magagawa natin bukas, at sa mga susunod pang araw. Mga kasalanan ng ating bibig, ng ating mga buhay, sa ating pamumuhay, of our hard-heartedness, the sins of our presumptions, of our malicious thoughts, of our pride, yung kasalanan natin na pagsuko sa tukso ng kaaway sa atin, sa pagiging pabaya natin at hindi natin pagiging maingat every time na alam natin na nandyan ang tukso ng demonyo. Mga kasalanan na alam ng ibang tao at mga kasalanan na alam lamang ng ating mga sarili. Mga kasalanan natin habang tayo ay even nag-aaral lang sa kanyang salita. Pagbabasa na hindi naman tama, pag-aaral na mali ang motibo, for just the sake of intellectual fulfillment rather than desiring to truly witness the Lord. For reading the scripture with pride, depending on himself and on his capacity, rather than fully coming before the Lord in humility whenever he hear and read God's word. At even sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mga kasalanan natin pag tayo ay nananalangin ng hindi tama at walang paggalang sa ating Panginoon. Mga kasalanan na parang pag basta-basta lang tayo nananalangin, na parang formality na lang yung panalangin at paulit-ulit na lang. God even forgives my sin of omission. Ano ibig sabihin ng sin of omission? Ito yung kung alam mo kung ano yung dapat gawin, kung alam mo ang tamang dapat gawin, tulad for example, pagtulong sa nangangailangan pero hindi mo ginawa. And He forgives my sin of commission. Pag sin of commission, ito yung pag alam ko ang isang bagay ay masama, tulad ng pagtatanim ng sama ng loob or pagkakaroon ng matinding galit sa kapwa. Pero kahit alam ko na mali ito sa harap ng Diyos, ginawa ko pa rin ito. Yung kasalanan natin sa hindi tamang paggamit ng oras at panahon na binibigay sa atin ng ating Diyos. If we are not good stewards of this life that He has given. At sa mga biyaya at pagpapala ng Panginoon na hindi natin ginagamit sa tama. At ginagamit para sa makasariling paraan at worst, ginagamit natin yung papalang ito para gumawa ng kasalanan itself. Sinasayang natin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Mga kasalanan na nagawa natin sa Diyos at mga kasalanan na nagawa natin sa ating kapwa. Mga kasalanan na natatandaan natin at mga kasalanan na hindi na natin naaalala. Sins remembered and sins forgotten. All my sins, all our sins thrown into the depths of the sea. That is the forgiveness of God by His grace to us. This is God's promise in 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And this is a beautiful promise, mga kapatid. And it comes with a built-in obligation that we must confess our sins. At ano nga bang ibig sabihin pag sinabi natin na we need to confess our sins? It means it means to bring our sins into the open, to name them, and to resolve to fight against Him and pronounce them before the Lord as our sins, that we are guilty of it.
That's why examine yourselves for these sins and be honest about them of how these sins has offended and grieved the Lord our God. Dahil hindi kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay patuloy na mamuhay sa kasalanan. Hindi kalooban ng ating Panginoon na tayo ay hindi manalangin, na tayo malulong sa bisyo, sa ating mga kalasingan dito sa mundo, sa ating mga bitterness, but that we must confess and repent of our sins before the Lord. Ialay nawa natin lahat ng ito sa ating Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan sa harapan niya. And may we bring our sins to God and believe that God cleanses us even completely. And that is the promise of God. One example na pwede natin maisip pagdating sa aspect na to is, for example, magkaroon ng isang malakas o matinding baha sa isang lugar. Not just baha, for example, tsunami, na for example, nakita natin sa ibang bansa. Alam natin na pag may matinding flood, malaki ang magiging epekto nito sa lugar na ito. Pwedeng maanod ang mga bahay, pwedeng masira at maanod ang ating mga ari-arian, ang ating mga sasakyan, masira ang kalsada, and even yung mga tulay ay pwedeng masira dahil sa lakas ng agos ng tubig, and all are being washed away by that water. Pero kahit na ano mangyari, kahit gaano kataas at gaano kalakas ang isang baha, alam nating may maiiwan at maiiwan pa rin sa dadaanan niya. May maiiwan pa rin mga kahoy o mga pundasyon ng mga bahay o mga ilang gamit ng mga tao sa daan na nagkalat na makikita natin after ng bagyo. Pero at makikita at mahahalata pa rin natin na may mga dating nakatira sa lugar na ito. But the reality is, but when God sprinkles His water on us and washes us, there is nothing left of our sin. Hindi man kaya ng isang baha na anurin lahat. Pero pag ang ating Diyos ang nagbubuhos at naglinis sa atin, wala ni isa na matitira sa ating mga kasalanan. In His mercy, God would never forgive us only partiality. Kasi kung partial lang naman ang magiging kapatawaran na bibigay sa atin ng ating Diyos pagdating sa paglilinis niya sa atin, para saan pa kung partial lang ang paglilinis na matatanggap natin? Dahil alam natin na pag may naiwang kasalanan sa ating buhay, kahit isa lamang yan, kahit yung pinakamaliit at pinaka-insignificant na kasalanan na pwede nating maisip na marahil hindi mapapansin ng ibang tao, wala pa rin mangyayari sa atin pag may natira kahit isa. With just one sin on our account, we would still be condemned to eternal punishment in hell. That is why we know when we thank the Lord that He promised us and He assures us of a complete cleansing before God. So through Ezekiel, God promises a cleansing that is complete. Sabi sa verse 25 and verse 29, you shall be clean. And sa verse 20, I will deliver you from all your uncleanness. The fullness of cleansing that we will receive from the Lord. Tulad din ito ng panalangin ni David sa Psalms 51. He prays not for a quick rinse or parang mabilisan lang na hugas, but ask for a complete cleansing from the Lord. Sabi sa verse 7, wash me and I'll be whiter than the snow. At alam natin na gagawin ito ng ating Panginoon. At sabi din ng Diyos sa Isaiah 1 verse 18, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. That is the beautiful imagery of the forgiveness of God in our lives.
Dito mga kapatid, patuloy nating makikita at patuloy na ipapaalala sa atin ng ating Panginoon na ang kapatawaran ng ating Diyos ay hindi yung parang basta-basta lamang o yung paunti-unti lamang or partial lamang na kapatawaran na nakadepende sa atin kung para maging okay lahat or para malinis natin yung ibang parte ng ating buhay. But rather, this is a dramatic, radical, and complete forgiveness from our God. Kaya salamat sa Panginoon sa kapatawaran na ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Sa kapatawaran na ibinibigay niya sa kanyang mga hinirang. Kaya po mga kapatid, tayo lahat ay makasalanan. At kung tayo ay magpapakatotoo lamang, tulad ni Paul, masasabi din natin that we are the worst of sinners. Marami tayong naiisip na hindi maganda. Marami tayong nagawang masama sa harapan ng ibang tao at sa harapan ng Diyos. At marahil may mga kasalanan tayo na sobrang tindi na tayo mismo ay ayaw na nating balikan at ayaw na nating maalala ni minsan man. But then by the grace of God, we can also say with Paul, but we were washed, we were sanctified, we were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Baptism signifies our new identity which is wrapped up with our new purpose, mga kapatid. To no longer live for sin and its pleasures, but to live in the joy of holiness before our God. The once tainted prostitute has become a pure and sparkling bride before the Lord. That is the church. That is His people. It is Christ that has washed us, sabi sa Ephesians 5:27, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Hanggang ngayon mga kapatid, tayo ay alam natin na may mga struggles pa rin tayo sa ating buhay. Meron pa rin tayong mga kasalanan na nagagawa. At ito ay isang katotohanan na patuloy nating makikita at ma-realize sa ating buhay. That this is a continuous battle as long as we live in this flesh of sin and death. Hanggang sa huli, patuloy nating kakaladkarin itong katawan na meron tayo. Katawan na may bahid ng kasalanan hanggang sa tayo ay tuluyang palayain ng Diyos sa araw ng ating kamatayan. But we still have hope and we still have comfort in His promises. Kaya kahit ganun mga kapatid, nawapatuloy nating makita na tayo ay binago na ng ating Panginoong Jesus. We are forgiven and restored and called to a different life. And for our last point, we are to be reminded that we are washed conclusively. And that's our third point. We are washed conclusively. Pag pinag-usapan natin yung paglilinis ng ating katawan, alam natin na hindi ito pwedeng once and for all lang pag naglilinis tayo ng ating katawan. Hindi pwedeng, pag nakaligo ka na ng isa, pwedeng hindi ka na maligo habang buhay. Wag naman po. Pakiusap po, hindi po pwedeng ganun. Maligo po tayo araw-araw. Kasi kailangan at alam natin na kailangan natin yun. Gawain na nating linisin at alagaan ang ating mga sarili, umaga at gabi. Naghihilamos tayo sa umaga, nagtututbrush sa umaga, naliligo bago pumasok. At kahit ang bagong silang na sanggol na hindi man lumalabas pa masyado sa bahay, hindi pa man na aapektuhan ng mga polusyon sa labas, ay kailangan pa rin paliguan from time to time. At kung malinis tayo at naligo tayo kaninang umaga bago tayo pumunta sa church, alam natin na siguradong pagkatapos ng buong araw tayo uuwi na madumi na uli sa lahat ng ating pinuntahan at nadaanan. At nakakalungkot man sabihin, pero ganun din talaga sa ating mga kasalanan. Tulad ng panalangin natin kanina nung morning service, kung tayo ay humihingi ng tawad sa ating Panginoon ngayong araw, tayo ay kailangan pa rin humingi ng tawad sa ating Diyos bukas at sa mga susunod pang araw dahil sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan sa ating mga katawan ay hindi pa rin basta-basta mawawala.
At patuloy pa din itong sisingaw at mangangamoy sa ating mga laman. At kung tayo ay lang sa sarili natin, hindi natin ito kayang linisan on our own at hindi natin ito kakayanin ng sa sarili lang natin. That's why the source of this sin must be treated. The heart should be made clean. At ito ang pangako ng Panginoon na nabasa natin kanina sa Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Dito patuloy natin makikita is pinapakita ng ating Diyos sa salita niya that there is a need for a new beginning, a new life in Christ. Sabi ng Diyos sa verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Dahil hindi tayo iniwan ng Panginoon sa sarili lang natin, mga kapatid. Hindi ito yung porket na hugasan na tayo ay bahala na tayong i-maintain yung cleanliness na meron tayo. But rather, God sends the Spirit of Christ and He renews us day by day. We've already said that baptism points to not to an external washing, nor to an incomplete washing. So now we say baptism points not to a temporary washing, but to a washing that will be permanent. Because God cleans us with the blood of Christ. And with His Spirit, God will keep us clean. It is through His Spirit. God says He will put His Spirit in us and He will bring guarantee results in our lives. At ano yung results and fruits na ito? Repentance, obedience, and faith. Na patuloy natin pinanghahawakan na ito ay manggagaling lamang sa ating Diyos. Though baptism is done in an instant, this cleansing in the blood and the Spirit of Christ is a process that lasts for all our days. Sabi sa question and answer 70, to be washed with the Spirit means that more and more I become dead to sin and increasingly live a holy and blameless life. It simply means we are being set apart before the Lord. We are being set apart for the Lord. It is our sanctification. And it's good to remember that this is a process, mga kapatid. Kasi minsan, naisip natin na sana kung pwede natin parang wishful thinking na sana nung naging Kristiyano ako, at that instant, mature na ako agad. Sana nung na-realize ko na ako ay niligtas na ng aking Diyos at nung ako ay nagsisi na sa aking mga kasalanan na totoong nanampalataya sa Kanya, sana nung instant na yun, mature na ako kung pwede lang. Na sana hindi na talaga ako nagkakasala afterwards. Na sana firm na yung stand ko pagdating sa holiness para sa Panginoon. At hindi na naiimpluwensyahan ng kasalanan ni minsan man. Na kahit anong tukso man ng mundo ang dumating sa akin, hindi na ako maaapektuhan. Sana. All. Pero hindi eh. Because being renewed takes a lifetime and we are being washed and being helped and guided by the scriptures, by the Holy Spirit through our scriptures. And as we grow in faith, we have to learn new habits. We have to keep fighting against our old desires. Tulad ng isang maliit na bata, unti-unting kailangan nating matuto at mag-grow sa ating pananampalataya. We have to keep increasing in godliness and keep loosening our attachments to this world. Again, we have to be completely and continuously increasing in godliness and keep loosening our attachments in this world. Na yung desires natin ay unting nagtatransform patungkol sa Panginoon rather than yung sa demands ng mundong ito. At itong growth in holiness na pinag-uusapan natin ngayon ay mangyayari lamang pagpatuloy tayong mamumuhay sa salita ng Diyos. Patuloy na magbabasa ng Kanyang banal na salita. Patuloy na mananalangin sa Kanya. At patuloy na magiging parte ng simbahan ng Diyos. At sama-samang magpupuri at magsasamba sa Kanya. Naintindihan nawa natin ang ating pagpupursigi sa kagustuhan nating maging matuwid sa ating Panginoon ay hindi ito magiging madali, but rather it could be a very slow progress. Yet we know God
has started the work in us, and He will complete it till the end. The author and perfecter of our faith. At baptism, God promises to wash us certainly, completely, and conclusively. This makes baptism a joyful event, a cause for deep thanksgiving. And baptism is not only about the beautiful child, nor about her parents, or even about the ever-growing church. It's not all about that. But baptism is about bringing yet more glory to God's holy name. Dahil pagkatapos banggitin ni Ezekiel ang mabuting balita sa Israel, the restoration of His people, pwedeng maisip ng iba, bakit nga ba ginawa ng ating Diyos ang lahat ng ito? Why bring back this unclean people and sprinkle them with purifying water? Why would God save us and wash us? And we have heard it earlier this morning. And His answer is found in verse 22. It is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. Hindi ito para sa kahit anong pang rason, mga kapatid, kundi sa dakilang kalwalhatian ng kanyang banal na pangalan. This is the grace of God, mga kapatid. That God's amazing grace is meant to move us to worship Him. The gift of baptism calls each of us to live for His glory. So we put our faith in God, the one who gives promises and keeps them. It is for the sake of God's holy name that we are washed, we are sanctified, and we are justified. To Him be all the glory forever and ever. Amen and amen. Let us pray. Panginoon namin Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong mapagpalang salita na aming naranasan at natanggap ngayong hapong ito. Lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. Dahil kami po ay napaalalahanan ng aming mga kasalanan. Mga kasalanan na amin na pilit na naming nalilimutan at kinakalimutan. Mga kasalanan na marahil hindi na namin natatandaan. Mga kasalanan na aming pinagsisisihan. At nawa sa pag-alala namin ito, wala kaming ibang makikita at maaalala, kundi ang kalaliman ng iyong pagmamahal sa amin. Kung gaano katindi ang iyong katapatan at iyong habag para sa iyong mga anak. Salamat Panginoon sa iyong habag na kami na marurumi, mga bulok sa aming mga kasalanan ay niligtas mo, pinili mo, nilinis mo, O Diyos, at binigyan mo ng bagong puso, at binigay mo ang iyong Espiritu sa amin, para kami nawa ay magawang mamuhay ng para sa iyo lamang at wala ng iba. Patawarin mo kami, O Diyos, at nawa sa aming narinig, patibayin mo ang aming pananampalataya, at wala kaming maibigay at maialay sa iyo kundi aming papurit pagsamba. Pasasalamat sa iyong pagmamahal, pasasalamat sa iyong katapatan, pasasalamat sa iyong dakilang katapatan sa aming buhay. At hanggang sa huli, wala kaming naanaisin, kundi makita ang iyong kalwalhatian, that you may be glorified more in this life that we have. And we desire to glorify you and to praise you. We thank you for everything, O God. Thank you for your word. And this we pray in Jesus' name. Amen.